50,000. Yan lamang ang multang pinataw kay dating NTF-ELCAC spokesperson Lorraine Badoy matapos hatulan ng guilty dahil sa pangre-red tag niya sa isang hukom. Para naman sa isang human rights advocate, kulang pa yan bilang kabayaran sa mga inasal ni Badoy. Nasa frontline balitang yan si Brian Basa. Guilty ang hatol ng Korte Suprema sa dating tagapagsalita ng NTF-ELCAC na si Lorraine Badoy para sa indirect contempt. Kaugnay yan ng mga social media posts niya noong September 2022. Ininsulto niya rito at binantaan si Judge Marlo Magdoza Malagar ng Manila Regional Trial Court. Sa post, tinawag pa ni Badoy si Malagar na miyembro ng CPP-NPA. Si Malagar ang nagbasura ng petisyon ng Department of Justice na ideklarang teroristang grupo ang CPP-NPA noong 2022. Sa 52 pahinang desisyon ng Supreme Court en banc, pinagbumulta si Badoy ng 30,000 pesos. Nagbabala rin ng korte na mas malalang parusa ang ipapataw kay Badoy kapag inulit pa niya ito. Nakarating na kay Badoy ang hatol ng korte. Nirerespeto niya raw ang desisyon. Tila panalo pa nga raw siya dahil multa lang ang ipinataw sa kanya. Iginiit naman niyang hindi niya pinagbantaan si Judge Malagar. Binuraman niya ang mga post sa social media, hindi niya raw babawiin ang mga pahayag niya. Bawat galit na nasulat ko doon, pinaninindigan ko. It really is an outrage, no? That decision was an outrage that you would call the 15th deadliest terrorist organization that has brought nothing but death and destruction of our country and what is most precious to us, our children, to actually say that it's not a terrorist organization. Sa kabila niyan, humingi pa rin ng paumanhin sa Korte Suprema si Badoy. I would like to apologize to the highest court in the land for the language, for the intemperate language and the tenor I took. Tingin naman ng isang human rights advocate, kulang pa ang 30,000 na multa sa mga pinagagawa ni Badoy. Sana naman po sa mga susunod, talagang umusad na yung mga ibang kaso laban kay Ms. Badoy Partosa. Doon po, tiyak kami na ang mga hinihiling ay beyond just 30,000, no? Or a finding of guilty o guilty verdict. Samantala, naihain na sa Professional Regulation Commission ang joint position paper ng Alliance of Health Workers laban kay Badoy. Nakadetalye rito ang nasa 9 na beses na pangre-red tag umano ni Badoy laban sa grupo. Dapat na bawiin na ng PRC ang medical license ni Badoy. Hindi umano katanggap-tanggap ang kanyang mga ginawa bilang isang doktor. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Basa, News 5. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malalimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, tumutok lamang at pag-subscribe sa social media pages ng News 5.